Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David, at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin, ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus, at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan, kapag tayo'y namatay na kalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, at pagbilinan mo sila, sa ngalan ng Diyos na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo, manapay kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang dahilan na ibinilanggo si Pablo ay ang kanyang pagpapahayag kay Kristo na muling nabuhay. Ipinangangaral niya ito hanggang magapos siya kasi hindi matanggap ng isang partido ng mga Hudyo na may muling pagkabuhay, ang partido ng mga Saduceo, kung saan nabibilang ang maraming leaders ng mga Hudyo. Malakas ang paniniwala ni Pablo na magapos man siya, ang salita ng Diyos ay hindi maigagapos. Kasi si Kristo ay tapat. Kanyang quote ang isang lumang awit tungkol kay Kristo. Kung mamatay tayo kasama ni Kristo, mabubuhay tayong kasama niya. Kung magtiis tayo alang-alang sa Kanya, maghahari tayong kasama niya. Kung itakwil natin siya sa harap ng tao, itatakwil din tayo sa harap ng mga anghel. Kung hindi tayo maging tapat, si Kristo ay mananatiling tapat sa atin kasi ang katapatan ay bahagi ng kanyang pagkadiyos. Ang paniniwalang ito ang nagbibigay ng katatagan kay Pablo sa gitna ng kanyang pagdurusa. Isa sa paalaala ni Pablo kay Timoteo ay huwag na pumasok sa mga pagtatalo-talo tungkol sa pananampalataya. Walang kahinanatnan ang mga pagtatalo-talo, ang mga debates, ang mga arguments. May mga tao na mahilig makipagtalo tungkol sa relihiyon. Lumalabas lang na pasikatan na ito. Ginagamit pa nga ang Bible sa ganitong pagtalo-talo, sa ganitong debate. Sa halip na magdebate, magpahayag lang ng katotohanan. Kung ayaw makinig sa totohanan, wag nang makipagtalo. Pagpagin na lang ang alikabok
sa iyong panyapak sa harap nila. Siya na ang mananagot sa kanyang katigasan ng ulo. Walang makukumbinsi sa katotohanan sa paraan ng debates. Kaya wag nang makipagdebate. Magbigay lang ng dahilan at paliwanag para sa ating pananampalataya. Wag nang makipag-debate. Ang taong naghahanap ng katotohanan ay makakatagpo nito. Mas mabuti pang ipagdasal ang mga kumokontra sa atin kaysa makapagdebate sa Kanya. Huwag tayong mahiyang magpatotoo tungkol kay Jesus at sa Kanyang mga aral. Tanggapin man ng iba o hindi ang katotohanan, pananagutan nila yon. Basta tayo nagpahayag ng mabuti at mahinahon. O Diyos, bigyan mo ako ng katatagan sa harap ng mga balakid sa aking pagsabuhay at pagpapaliwanag ng iyong katuruan. Buksan mo ang kaisipan ng mga tao upang matanggap ang iyong mga aral. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.